Ito po yung dapat nating abangan kasi medyo napakarami hong pumutok na balita. Yung pwedeng maging banta sa national security ng bansang Pilipinas or paglabag sa prangkisa, ito pong operasyon ng National Grid Corporation of the Philippines. Alam nyo, masyado lang hong technical ang usapan dito dahil inirehiya ito, power supply. Nagsusupply ng power sa Luzon, Visayas, Mindanao, ang National Grid Corporation of the Philippines. Diyan ho dumadaan yung mga power, yan ang galing sa mga independent power producer para dalhin sa mga probinsya. Yung malalaking tower na nakikita natin sa mga probinsya at kable na napakahaba. Kasi sa pagdinig po ng Committee on Franchise ng Kongreso, nakita ng mga congressman. Hindi ko naman nila lahat kasi ibang congressman parang tagapagtanggol pa ng grupo ng mga Chinese businessman na merong paglabag sa prangkisa. Pangalawa, may threat sa national security dahil ini-expose nga po ni Attorney Melvin Matibag, dating presidente ng Transco, na merong sekreto, merong parang remote control na anytime pwede nilang i-brown out, isabotahe ang ating bansa. Dahil ganito yun. Yung pong mga Filipino-Chinese na nagpapatakbo ng National Grid Corporation of the Philippines ay mukhang napasok ng Chinese government. Napasok na ng mga dayuhan na kapitalista at siya na nagkukontrol. Parang lalabag dun sa provision ng ating saligang batas na 60-40 ang labanan. 60% na ipag-aari at kontrol ng Pilipino. 40% lang ang sa dayuhan. Pero ngayon lumalabas Kunwari lang Filipino-Chinese, mukhang Chinese group talagang may kontrol. Kaya nga, very totoo, sa aking opinion analysis dito, parang pati ba naman power supply o kuryente nga po ay para bang made in China pa. Wala tayong sarili. Talagang matindi. Bakit nangyari ito? May umabuso at merong kumonsente. Na-discover ngayong panahong ito under President Marcos na ganyan na pala ang sitwasyon. Mabutit nagsalita si Atty. Matibag pero kinukontra ng ibang congressman. Congressman Rufus Rodriguez, Congressman Mike Romero ba yun? Mayroong 2 yata o 3 congressman. Pati nga si Marcoleta Parang kinukontra yung ginagawang pag-iimbestiga ng ibang congressman dahil nagulat sila bakit hindi kontrolado ng mga Pilipino ang operasyon na nagsusupply ng power sa buong bansa. Lalo na sa mga probinsya, napakadelikado nun. At posibleng ang paglabag sa prangkisa. Kaya nga pwede rin i-cancela. Pag napatunayan ito sa ongoing hearing ng Committee on Franchise, pwedeng kansilahin ang prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines. Dahil mukhang puro dayuhan na ang may-ari. Diba? Bawal po yan sa saligang batas. Para din sa broadcast franchise. Dapat 100% Pilipino ang may-ari. Katulad sa ABS-CBN, di ba? Sabi nila, Gabby Lopez hindi Pilipino, American citizen, kaya isa sa naging ground, kaya hindi na-renew ang prangkisa. Ito naman hong National Grid Corporation of the Philippines, abay lumalabas ngayon na parang yung mga Filipino-Chinese na kung totoong Pilipino hindi nga humarap. At ang katwiran pa ng mga kinatawan ng NGCP dun sa hearing dahil daw magcha-Chinese New Year kaya busy yung mga negosyanteng Chinese. Ano yun? Kaya sabi ni Congressman Pumarin, huwag nyo kaming bastusin dito. Hindi dahilan yung Chinese New Year. Sensitibo itong isyong ito. Baka meron kayong pinagtatakpan. Hindi pwede yan. Pero yung ibang mga congressman, natataka naman ako. Bakit parang pinagtatanggol yung malaking negosyo? Bilyonaryong business. Billion business. Ang National Grid Corporation of the Philippines. Baka may something. Pero, katulad ng sinabi ko, ang aking mga channel, katulad itong MA Pinoy TV, nagbabantay tayo. Ang kapakanan ng taong bayan ang kailangan nating bigyan ng proteksyon. Kapakanan ng taong bayan, ang power supply, enerhiya ng bansa. Kasi pag wala tayo niyan, o kaya made in China, or Chinese ang nagsusupply sa atin, kaya tayong isabotahin niyan. Alam naman natin, merong record ang China, tayo pinanghihimasukan ito, tayo ay inaagawan ito. Kung inyong babalikan at yung maintindihan yung West Philippine Sea issue.
Di ba pinapasok tayo, inaagawan tayo sa exclusive economic zone? Eh ngayon kung yung power supply o enerhiya ng bansa, Chinese din ang may control. Aba, made in China ang dating sa atin ito. Napakadelikado. Ayaw maniwala ng ibang congressman na parang pro National Grid Corporation of the Philippines sa sinasabi ni Atty. Matibag na dating Pangulo ng Trasco sa ilalim ng Duterte administration. Ni-expose na niya. Mapanganib ito kasi control nila, may remote control. Anytime, pwede nilang i-brown out o black out ang Pilipinas. Silang may control niyan. Dahil nung sila doon mag-inspection noon, hindi daw siya pinapasok doon sa mga lugar na dapat nilang malaman. Baka daw may tinatago, something like that. So, well, masyado kong technical lang isong ito. Abangan natin. Kailangan panindigan ng Kongreso kung tama ba o hindi, nakakasunod ba sa prangkisa. Kung hindi, dapat nilang kansilahin yan. Kaya lang ating bantayan po ito. Inuulit ko, billion business yan. Napakayaman, napakalaking pera ng negosyo, ng supply ng enerhiya sa bansa. Kaya makikita mo dito ang totoong congressman na may prinsipyo. Malalaman mo rin, makikita mo ang mga politiko na negosyante na pumapabor sa Chinese group. Kaya huwag natin pabayaan ito. Maaaring hindi masyadong maintindihan ng taong bayan itong isong ito dahil technical. Walang isong political. Pero ito ho ay nakataya ang national security. At hindi lang security kung hindi yung enerhiya ng bansa. Number 1 na kailangan, maayos ang enerhiya, mababa ang presyo, maayos ang supply, walang brownout para maingganyo natin ang mga local, national at foreign investor. Kasama na ang mga tourist. Kasi pag walang ilaw, brownout, sino magninegosyo? Sino magiging turista? Malaking epekto. Kaya dapat kontrolado ng Pilipino at ng Philippine government ang supply ng enerhiya. Pero ngayon lumalabas na mayroong mga Chinese national o Filipino-Chinese ang nagkukontrol. Bay, napakadelikado talaga niya. Mahirap po ang sitwasyon. Threat sa national security. Yan po ang issue. Kaya sana maging matalino, maging makatao, makapilipino ang ating mga congressman. Kung kinakailangan suspindihin o kansilahin ang prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines, gawin nyo. For the interest of the Filipino people, hindi interest ng kapitalista, huwag interest ng mga nakikinabang o nagninegosyo diyan ho sa business na yan. Napakalaking negosyo at napakalaki ng epekto kapag tayo ay nakontrol ng dayuhan, pag kinontrol ng dayuhan. Pero ngayon, sinasabi ng kampo ng NGCP, hindi daw naman totoo yun. Wala daw kontrol ang dayuhan dito. Pero nakakaduda kasi bakit hindi humaharap ang lehitimong may-ari at opisyales ng National Grid Corporation? Bakit ang sumasagot ay kung sino-sino lang na opisyal na hindi naman yon ang gustong kausapin at matanong ng mga congressman nakakaintindi ng mga technical at mechanical issue sa enerhiya ng bansa. Wow! Abangan natin. Huwag po kayo magsawa sa pagsubaybay. Paki-like, share ng mga pinag-uusapan dito dahil mahalaga ito para sa atin. Kahit mga Pilipino sa abroad, mahalaga po ito. Enerhiya, katatagan, seguridad ng bawat Pilipino at ng Philippine government. Please like and share.